Sa ilalim ng maliwanag na buwan at nagliliyab na kalangitan, dahan-daang lumutang si Lizzo mula sa itaas. Ang kanyang pulang buhok ay tinatangay ng hangin habang bumababa siya sa harap ni Lingying at Hongyi. May malamig siyang ngiti at walang pag-aatubiling sinabi na wala naman siyang ipinangakong hindi papatayin ang sinuman, at kahit panangako siya at tinupad ang pagpatay, ano naman ngayon? Tahimik siyang tinitigan ni Lingying at Hongyi. Mula sa kanilang kinatatayuan ay malinaw ang tindig ni Lizzo, kaparehong-kapareho ng kanilang pinuno, tila hinulma sa iisang anyo. Paglapit niya, mahinahon niyang ibinahagi na nakita niya si Shinger sa Shuyu City at sinabi pang lalo itong gumaganda at mas napapalapit sa kanilang master sa bawat araw. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lingying ngunit nanatili siyang matatag. Lumapit si Lizzo at tinawag si Lingying, may bahid ng panunukso ang kanyang mga mata habang sinasabing tila naging ganoon na rin ito. Sandaling nagkatinginan sila bago nagsalita si Lingying at tinawag siyang senior sister. Sinabi niyang alam niyang may pait pa rin si Lizzo dahil sa kabigwang paslangin ang kanilang master noon, ngunit iginiit niyang nagbago na ang lahat ngayon sapagkat nakita niya ang tunay na pagmamahal mula sa master. Idinagdag pa niya na may mga bagay na mas nauunawaan ng iba kaysa kay Lizzo. Sa mga salitang iyon ay napatingin si Lizzo ng may bahagyang pagtataka habang si Hongyi ay hindi nakapagsalita. Sa isang iglap, isang lilang kidlat ang humawi sa hangin at dumiretso pababa sa lupa sa pagitan ni Lizzo at Lingying. Mula sa itaas ng gusali, isang mahabang bagzo ng lilang enerhiya ang bumaluktot sa kalangitan at bumagsak na parang sibat. Sa gitna ng nagliliyab na kapangyarihan ay bumungad ang isang kalbong lalaki na may marka sa noo at kumikislap na mga matang kulay ube. Hawak niya si Hongyi na balot ng lilang kidlat, at habang nakangisi ay ipinakilala ang sarili bilang Grand Elderly Chenju ng Evil Extreme Sect. Ipinahayag niyang hindi nasayang ang pagkamatay ni Yuying dahil nakakuha siya ng malaking pakinabang, saka siya humalaklak ng malakas. Sa ibaba, sabay na patingala sina Lizzo at Lingying at agad nakilala ang kalaban. Sa sandaling iyon ay isang matalim na espada ang humiwas sa gabi. Ang liwanag nito ay sumalpok sa lilang enerhiya at nagdulot ng malakas na pagsabog sa bubungan ng gusali. Napatigil si Li Chenju at napansin ang teknik ng espada. Ayon sa kanya, malinaw na ito ay mula sa Xinu Sword Sect, ngunit ang panloob na intensyon ng espada ay nagtataglay ng demonyong kapangyarihan ng Kangming Sect. Nagtaka siya kung ang babaeng iyon ay alagad ng Yuluo Hall. Mula sa gitna ng umiikot na lilang enerhiya, sumugod si Lizzo ng walang pag-aatubili. Kumislap ang kanyang mga mata habang mariin niyang ipinahayag na ang mga alagad ni Demon Lord Qingling ay hindi basta-basta inaapi. Sa ilalim ng nagliliyab na kalangitan, sa ibabaw ng bubungan, sabay na sumalakay sina Lizzo at ang isa pang umaatake habang si Li Chenju ay nakapwesto sa gitna, ang kanyang katawan ay balot ng lilang enerhiya. Sa isang iglap ay nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan at isang matinding hiwa ang tumama sa kanyang braso, dahilan upang mabasag ang tila baluting demonyo na bumabalot sa kanya. Napaatras siya at galit na nagtanong kung paanong ang isang half-step nascent soul ay nagawang batasin ang kanyang demon armor at sugatan ang kanyang katawan. Sa gitna ng nagliliyab na pulang enerhiya, tumangala si Lizzo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang kinikilala ang teknik na ginamit laban sa kanila. Naunawaan ni Li Chenju ang katotohanan at napangisi, napagtanto niyang siya ang unang disipulo ng lalaking iyon. Agad niyang sinabi na kung ganoon ang kaso ay wala na siyang dapat pag-atubili. Sa ibaba, si Hongyi ay nakasandal at sugatan, sumigaw habang nakatanaw sa itaas. Samantala, umangat si Li Chenju sa ere at nag-ipon ng napakadilim na kapangyarihan. Ipinahayag niyang kukunin niya ang buhay na kaluluwa ngayon din at iaalay iyon sa dakilang nilalang. Sa isang malakas na sigaw ay inilabas niya ang Great Terror Black Heaven Demon Fist, at isang napakalaking lilang kamao ang bumagsak mula sa langit, bumabalot sa buong bubungan at kay Lizzo na nasa ibaba. Sa gitna ng umiikot na lilang enerhiya, nanatiling nakalutang si Lizzo, hawak ang kanyang espada habang ang madilim na kapangyarihan ay umiikot sa kanyang paligid. Ngunit sa sandaling iyon, may bahagyang pag-alog sa kanyang mga mata at isang patak ng pawis ang damaloy sa kanyang pisngi. Ang lilang liwanag ay tila pumasok sa kanyang paningin, at ang kanyang mundo ay biglang nilamon ng kadiliman. Sa loob ng madilim na espasyo, nakita niya ang sarili bilang isang batang nakaupo sa lupa, mag-isa at nanginginig. Isang salitang malinaw na umalingaw sa kawalan, takot.
Sunod-sunod na alaala ang bumuhos sa kanyang isipan, ang mga taong bago siya maglabing-isa, ang mahabang pagkakakulong sa loob ng isang silid, at ang walang katapusang pagdurusa. Sa panahon ng kanyang graduation trial, napilitan siyang pumatay ng hindi mabilang na mga alagad ng righteous sect, at ang bigat ng dugo at apoy ay muling sumiklab sa kanyang harapan. Tahimik siyang nakatayo sa gitna ng nagliliyab na alaala, hawak ang espada habang inaamin sa sarili ang lahat ng kanyang kinatatakutan, ang kawalang katarungan sa mundong ito, ang galit, at maging ang sarili niyang kahinaan. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay isang boses ang umalangaw, tinatawag siya na sumuko na lamang at tapusin ang lahat sa isa pang huling atake. Sa labas ng kanyang isipan, patuloy na umiikot ang Great Terror Black Heaven Demon Fist. Ang kapangyarihang ito ay kumokontrol sa takot na nakatago sa puso, at hanggat may bakas ng pangamba. Sa gitna ng nagngangalit na lilang enerhiya, pilit itinataas ni Lizzo ang kanyang espada upang salagin ang bumabagsak na kapangyarihan. Nanginginig ang kanyang mga braso habang ang alon ng takot ay patuloy na sumisikil sa kanyang dibdib. Sa harap niya, nakangising sumugod si Li Chenju at malamig na sinabi na hindi lahat ay kasing walang emosyon at baluktot ng kanyang master, at bilang isang batang babae ay wala siyang paraan upang makatakas sa teknik na iyon. Mula sa ibaba ay sumigaw si Lingying, tinatawag ang pangalan ni Lizzo habang pilit na sumusugod sa gitna ng lumaragasang lilang alon. Ngunit hinaharangan ng napakalakas na enerhiya ang kanyang paglapit, at ang buong paligid ay nilamon ng umiikot na kapangyarihan. Sa loob ng lilang unos, damaykit ang talam sa leeg ni Lizzo at isang malamig na tinig ang bamulong sa kanyang tabi, tinatanong kung masakit ba. Ang boses ay nagpatuloy, nagsasabing ang mundong ito ay puno ng sakit at ang kirot ay isa sa pinakapayak na puwersa nito. Ang mga hindi nakaranas ng sakit ay hindi kailanman mauunawaan ang tunay na lakas. Kailangan maramdaman ang sakit, pagnilayan ito, tanggapin ito, at sa huli ay pagharian at lampasan ito. Sa sandaling iyon ay bumukas ang kanyang mga mata, at sa likod ng kanyang paningin ay lumitaw ang figurang may mapupulang mata, ang kanyang master na si Bai Qingling. Ang kanyang anyo ay tila aninong nakabalot sa lilang liwanag, nakangiti habang pinagmamasdan si Lizzo. Sa gitna ng nagngangalit na kapangyarihan, ang presensya ni Bai Qingling ay naging matatag na haligi sa kanyang isipan. Nagulantang si Li Chenju nang maramdaman niyang unti-unting nababasag ang impluwensya ng kanyang teknik. Sa loob ng nagngangalit na lilang unos, tumangala si Lizzo at mariing itinulak ang takot palayo sa kanyang puso. Malinaw ang kanyang mga mata habang sinasabi na ang tinatawag nitong takot ay walang kabuluhan, at ang sakit na kanyang pinagdaanan ay higit pa roon. Sa isang iglap ay sumugod siya mula sa itaas, balot ng nag-aapoy na pulang enerhiya, at ibinagsak ang kanyang espada pababa kay Li Chenju. Napaatras ang kalbo at sumigaw ng hindi makapaniwala habang pilit sinasalag ang pababang talim. Sa sandaling magtatagpo ang kanilang mga kapangyarihan, isang malamig at kalmadong tinig ang umalingaw sa gabi, nagsasabing hindi niya ito magagawa. Si Bai Qingling, nakatayo ng tila walang bahid ng pag-aalala habang hawak ang isang espada. Sa isang iglap ay nagbago ang eksena sa harap ni Lizzo. Sa loob ng kanyang isipan, nakita niya si Bai Qingling na nakatayo sa gitna ng kadiliman, tinatawag siya bilang Feng Lizzo, ang kanyang senior disciple. Sinabi nitong alam niyang matagal na niyang nais siyang patayin, at iniisip niyang sa sandaling magawa iyon ay mawawala ang lahat ng kanyang sakit. Tahimik na hinawakan ng lalaki ang talam ng espada. Sa loob ng madilim na bulwagan ng kanyang isipan, itinulak ni Bai Qingling ang isang bagso ng hangin na tumama kay Lizzo at ibinagsak siya sa sahig. Bumagsak siya ng walang kalaban-laban, ang katawan ay kumalabog sa malamig na lupa habang ang alikabok ay umikot sa paligid. Napahagulgol siya at napaisip kung nabigo na naman ba siya sa pagsubok na ito. Tahimik na naglakad palapit si Bai Qingling, ang kanyang balabal ay marahang umiindayog. Sa malamig na tinig ay sinabi niyang hindi pa rin nauunawaan ni Lizzo ang intensyon ng kanyang master at ang isang tulad niya ay hindi kailanman magiging karapat-dapat na maging disipulo niya. Lumuhad siya sa harap nito at itinapat ang dalawang daliri sa gitna ng dibdib ni Lizzo, isang simpleng galaw ngunit mabigat ang kahulugan. Pagkaraan ay tumayo siyang muli at tumalikod. Sinabi niyang naitanim na ang binhi para sa kanya at darating ang araw na mauunawaan din niya ang tunay na layunin ng kanyang master sa likod ng pagpaparanas sa kanya ng pagdurusa. Sa katahimikan ng bulwagan, nanatiling nakaluhod si Lizzo,
hawak ang kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng papalayong likod ng kanyang master. Sa labas ng ilusyon, patuloy na nagngangalit si Li Chenju at sumigaw na hindi siya maaaring mamatay sa isang hamak na tulad niya. Mariin niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang kapangyarihan habang ang lilang enerhiya ay muling nag-ipon sa kanyang palad. Nagngangalit si Li Chenju sa gitna ng umiikot na lilang enerhiya at buong yabang na ipinahayag ang kanyang pangalan bilang Grand Elder ng Evil Extreme Sect na kinatatakutan sa silangang lupain. Sumigaw siya na hindi sapat si Lizzo upang siya'y patayin at mariing hinigpitan ang hawak sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa isang iglap ay nagbago ang kanyang ekspresyon nang maramdaman ang kakaibang init na bumabalot sa talam na nakatutok sa kanya. Ang espada ni Lizzo ay nagliyab ng matinding pulang apoy. Mahinahon ngunit malinaw ang kanyang tinig habang sinasabi na ngayon ay nauunawaan na niya. Dahil sa pag-iral ng kalaban at sa sakit na walang tigil nitong ipinaparanas, lagi siyang napapaalala na ang kalupitan at kasamaan ng mundong ito ay walang katapusan. At tanging kapag ang sakit ay naging walang hanggang pinagmumulan ng kanyang lakas, saka lamang siya magiging karapat-dapat sa kapangyarihang kayang lampasan ang lahat ng balakid. Sa sigaw na puno ng determinasyon, pinakawalan niya ang Nine Peaks Heaven Burning Art. Isang napakalaking bowl ang apoy ang bumagsak mula sa langit, hinahawi ang gabi at tinutunaw ang lilang enerhiya sa paligid. Nilamon ng naglalagablab na apoy si Li Chenju habang sumisigaw ito ng hindi makapaniwala. Ang kanyang anyo ay unti-unting naglalaho sa gitna ng nag-aapoy na liwanag. Mula sa ibaba ay napatitig sina Lingying at Hong Yi sa naglalagablab na kalangitan. Tinawag ang kanilang senior sister habang ang mga apoy ay patuloy na sumasayaw sa ibabaw ng bubungan. Sa ilalim ng pulang liwanag, sa gitna ng unti-unting humuhupang apoy, nanatiling nakatayo si Lizzo habang ang naglalagablab na enerhiya ay marahang kumukupas sa kanyang paligid. Tumangala siya sa kalangitan at mahina niyang inisip kung iyon na ba ang binhing itinanam ng kanyang master noon. Pumikit siya saglit, worry may bigat na sa wakas ay nabitawan. Isang tinig ang marahang umalangaw sa kanyang tabi at nagpuri sa kanya. Sinabi nitong hindi niya ikinahiya ang kanyang master. Pagmulat ni Lizzo ay nakita niya si Bai Qingling sa kanyang harapan. Hindi tulad ng inaasahan, hindi galit ang kanyang mga mata. Sa halip ay mahinahon niyang niyakap si Lizzo at pinanatili siya sa kanyang mga bisig. Saglit na natigilan si Lizzo, hindi makapaniwala sa init ng yakap na iyon. Sa isang iglap ay bumitaw siya at lumuhod, itinukod ang espada sa lupa habang humihingi ng kaparusahan dahil bumalik siya sa silangang lupain ng walang pahintulot. Nakayuko siya, hinihintay ang hatol, ngunit nanatiling tahimik si Bai Qingling sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Habang nakaluhod, napansin ni Lizzo ang kakaibang pagbabago. Ang lalaking karaniwan ay agad siyang pinaparusahan ay ngayon ay nananatiling kalmado at hindi gumagalaw. Sa kanyang isipan ay umusbong ang pagkalito, sapagkat ang master na kilala niya ay hindi kailanman magbibigay ng pagkakataong makahinga bago magparusa. Naalala pa niya kung paanong kanina ay naging malapit ito kay Ginger, isang bagay na hindi kailanman hinanap ng demonyong Panginoon sa kanyang alaala, kaya hindi niya maiwasang maghinala na baka may ibang espiritong kumokontrol sa lalaki. Humigpit ang hawak ni Lizzo sa kanyang espada at inihanda ang sarili, handang tapusin si Bai Qingling kung iyon nga ang katotohanan, ngunit bago pa siya makakilos ay malamig na tinig ang bumagsak mula sa itaas. Ang ginawa raw nitong paghawak sa kanya kanina ay gantimpala lamang sa pagliligtas niya sa junior sister at sa sect leader, at ngayon ay nangangahas pa siyang abusuhin ang sandaling iyon. Sa isang iglap, mabilis na hampas ang tumama kay Lizzo, at sa sakit ay biglang bumalik sa kanya ang pamilyar na pakiramdam, ang malupit na presensya ng tunay na Demon Lord. Namumula ang pisngi at hinihingal, napagtanto niyang si Bai Qingling pa rin ang dating Bai Qingling, ang Panginoong walang awa na tinatrato ang mga alagad bilang mga kasangkapan lamang. Ngunit kasabay ng kirot ay may kakaibang saya na gumugulo sa kanyang katawan at isip. Pilit niyang itinataboy ang sariling pagkalito, subalit sa sumunod na sandali ay muling kumilos ang lalaki, at sa isang malinis at mabilis na galaw ng sampal na pabagsak si Lizzo. Nakatayo si Bai Qingling sa ibabaw ng bumagsak na si Lizzo, malamig ang mga mata habang mariing ipinahayag na ang unang sampal ay parusa sa pag-abandona nito sa kanyang tungkulin, at ang ikalawa ay dahil sa kawalang galang sa kanyang guro. Pilit na bumangon si Lizzo sa kabila ng sakit, ngunit agad siyang pinagsabihan na hindi siya pinapayagang manatiling nakahiga habang pinaparusahan.
Sa gilid, nagmamadaling sumingit si Lingying, nagmamakaawang itigil na ang pananakit at sinasabing alam na ng kanyang senior sister ang pagkakamali nito at handa itong magbayad sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Ngunit agad siyang pinatahimik ni Lizzo, mariing sinasabing wala itong kinalaman sa usaping ito habang pilit niyang itinatayo ang sarili sa harap ng kanyang master. Yumuko siya at buong pagpapakumbabang inamin ang mabigat niyang pagkakamali, kusang humihiling na parusahan siya ng marahas. Saglit na naningkit ang pulang mga mata ni Bai Qingling bago niya malamig na tugunin na, syempre, magkakaroon ng kaparusahan. Saglit na tumangala si Lizzo, naghihintay ng hatol, ngunit sa halip ay narinig niya ang isang hindi inaasahang salita ng pagbati. Binati siya ni Bai Qingling sa opisyal na pagtatapos ng kanyang pagsasanay bilang Feng Lizzo. Sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Shuyu City, magkatabing naglakad ang dalawa sa loob ng mansyon ng City Lord. Habang naglalakad, sinabi ni Bai Qingling na naipadala na niya ang Sect Master at si Lingying upang hanapin ang Queen of Yin, at ngayon ay maaari na silang magkaroon ng isang maayos at mas malalim na pag-uusap. Tahimik na sumunod si Lizzo, balot ang sarili ng balabal, ngunit sa kanyang isipan ay sunod-sunod ang mga tanong kung ano ang nais talagang pag-usapan ng kanyang master at bakit tila pinatatagal pa nito ang lahat. Habang iniisip niya ang malapit na ugnayan ng kanyang master kina Lingying at Shinger, biglang kumabog ang kanyang dibdib. Isang kakaibang hinala ang sumagi sa kanyang isipan at namula ang kanyang mukha sa pag-aalala kung siya man ay dadalhin din sa ganoong sitwasyon sa lihim na lugar na ito. Ngunit sa kabilang banda ng kanyang mga ngiti, tahimik na nag-isip si Bai Qingling at tila may sariling kalkulasyon. Sa loob ng kanyang isipan ay nag-uumapo ang tuwa, sapagkat sa isang simpleng sampal kay Feng Lizzo ay nakakuha siya ng 50,000 puntos ng dakilang pag-ibig. Idinagdag pa niya ang mga puntos na naipon mula kina Jin Nayan at Shinger at inisip na malapit na siyang makapagbukas ng isang mythic treasure chest. Tahimik na ngumiti habang iniisip na ngayong gabi ay kailangan niyang pabagsakin ang kanyang pinakamatandang disipulo na si Feng Lizzo upang tuluyang mabuo ang koleksyon ng Yuluo Hall. Sa harap niya ay nakatayo si Lizzo, naguguluhan at namumula nang marinig ang utos na haborin ang kanyang mga damit. Napaatras siya at nakiusap na igalang siya bilang disipulo, ngunit kalmado lamang ang sagot ng kanyang master na hindi na iyon kailangan dahil magpapalit din naman siya ng kasuotan sa sandaling iyon. Biglang nagliwanag ang isang pulang marka sa kanyang ibabang tiyan at bago pa siya makapagtanong ay may kakaibang enerhiya na umusbong mula roon. Ang hugis na tila masamang pattern ay naglabas ng madilim na anyong parang galami na yamakap sa kanyang katawan. Napasinghap siya sa gulat at pagtutol, sinasabing handa siyang tanggapin ang anumang parusa ngunit hindi ang ganitong paraan. Gayunman, nanatiling tuwid at walang emosyon si Bai Qingling habang pinagmamasdan ang nangyayari. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig habang sinasabing huwag umasa sa sariling katawan upang unawain ang nararamdaman. Sa halip ay dapat niyang unawain ito sa pamamagitan ng kanyang Dao. Nakalugmok si Feng Lizzo sa lupa habang malamig na pinipilit siyang pumili ng kanyang master kung sino ang tunay na nagbibigay sa kanya ng sakit at kung sino ang magliligtas sa kanya. Nanginginig sa galit at hiya, mariin niyang tinutulan ang sitwasyon, ngunit malinaw na wala siyang tunay na pagpipilian. Sa gitna ng matinding paghihirap, napilitan siyang sumigaw ng paghingi ng tulong. Tahimik na tumayo ang lalaki sa kanyang harapan, saka hinawakan ang kamay ni Lizzo at mahinahong ibinunyag ang katotohanan. Matagal nang nakatigil ang 9-Pix Heaven Burning Art niya sa ikatlong scroll, ika-9 na antas. Ngunit mula sa araw na iyon, pinayagan na siyang magsimula sa ika-4 na scroll. Nanlaki ang mga mata ni Lizzo habang nararamdaman ang kakaibang pagbabago sa loob ng kanyang katawan. Unti-unti niyang napagtanto na ang tunay na asensya ng Heaven Burning Art ay ipinapasa sa kanya sa pamamagitan ng misteryosong evil pattern. Isang teknik na kayang yumanig sa langit ang ipinasa sa paraang hindi niya kailanman inakala. Sa ilalim ng kumikislap na kalangitan, malamig na idineklara ng kanyang master na mula sa araw na iyon, kinikilala na niya si Feng Lizzo bilang isang ganap na disipulo. At ngayon, oras na para sabihin ang mga bagay na matagal nang nakatago, kabilang na ang katotohanan tungkol sa taong nagdala ng kahihiyan sa kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Lizzo, bakas ang matinding galit at pagkabigla. Hindi niya napigil ang magtanong kung bakit ngayon lang ito sinabi at kung bakit noon ay sinabing mahirap tukuyin ang pagkakakilanlan. Gusto niyang malaman kung sino ang lalaking iyon.
Mahinahon siyang sinagot ni Bai Qingling. Ang tinutukoy niya ay ang punong tagapangasiwa sa ilalim ni Yushuzi ng Kunlun sect, si Sun Quan. Idinagdag pa nitong huwag siyang mabahala dahil nagsimula na siyang tahakin ang landas ng paghihiganti. Ipinaalala rin ni Bai Qingling ang mga nakalaban ni Li Zhou sa kanilang mga sparring. Hindi raw niya ito pinilit pumatay ng mga inosente, sapagkat ang mga iyon ay pawang tauhan ni Sun Quan mula sa Kunlun sect. Ngunit malinaw din ang babala. Hindi tulad ng kanyang mga nakababatang kapatid, wala si Li Zhou na natatanging talento o pambihirang konstitusyon. Kung nais niyang makapaghiganti sa makapangyarihang Kunlun sect, iisa lamang ang landas na maaari niyang tahakin. Isang masakit na paglinang bilang mortal, dahan-dahan at puno ng sunod-sunod na paghihirap. Noon pa man ay pinili na ni Bai Qingling ang landas na iyon para kay Li Zhou, at ngayon pa lamang niya ito tunay na nauunawaan. May kakaibang pananabik sa tinig ni Bai Qingling habang sinasabi niyang kaakit-akit ang landas tungo sa pagiging demonyo, at nais niya itong masaksihan hanggang sa huli. Marahan niyang hinawakan ang baba ni Li Zhou at ipinaalala na sa tuwing nalalagay ito sa panganib, lagi niya itong inilalabas ng ligtas. Ngayon na opisyal nang nagtapos si Li Zhou, malamig na sinabi ni Bai Qingling na kung patuloy pa rin siyang napupuot, maaari niya itong patayin. At kapag nangyari iyon ay ituturing niyang hindi kailanman nagkaroon ng disipulo. Tumalikod siya sa ilalim ng maliwanag na buwan at nagsimulang maglakad palayo, tila handang iwan ang lahat sa likod. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, biglang humakbang si Li Zhou at hinawakan siya mula sa likuran. Isang salitang puno ng damdamin ang kumawala sa kanyang bibig, tumigil siya. Bahagyang lumingon si Bai Qingling at tahimik na nagtanong kung iyon ba ang paraan ng pakikipag-usap niya sa kanyang guro. Mahigpit ang kapit ni Li Zhou habang ibinulong na hindi ba kailangan pa rin ng kanyang guro ng mga kasangkapan upang harapin ang mga nagpapanggap na matuwid. Hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti, at hindi pa rin natutupad ang dakilang layunin ng kanyang guro. Umaagos ang luha sa mga mata ni Li Zhou habang sinasabi niyang sa bagay na ito, hindi ba iisa ang pintig ng kanilang mga puso? Hindi ba't bagay ang pangalang Li Zhou sa kanyang guro? Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Bai Qingling. Bihira raw iyon. Noong bata pa si Li Zhou, hindi siya kailanman naging spoiled o pabigat. Marahang inangat ni Bai Qingling ang kamay at pinunasan ang luha sa pisngi ni Li Zhou, sa katahimik na nagsabing hindi siya kailanman umasa sa kanya. Ang ekspresyong iyon ay dapat niyang itabi para sa araw ng kanyang paghihiganti. Hinayla niya si Li Zhou palapit at niyakap ng mahigpit sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Sa sandaling iyon, limita ang system, matagumpay na naitanim ang matinding damdamin at may katumbas itong puntos, ngunit sa isip ni Bai Qingling, wala iyong kinalaman sa anumang gantimpala. Ito ang paborito niyang tauhan sa orihinal na nobela, at ang magawa siyang yakapin ng taos puso ay sapat na para sa kanya. Makalipas ang sandali, tila may naalala si Li Zhou. Habang lihim siyang kumikilos noon, nabalitaan niyang kahit si Daoist Fairy Moxonlan ay hindi makalimot sa kanyang guro. Tinanong niya kung chismis lamang ba iyon o may katotohanan. Napangiti si Bai Qingling ng alanganin at agad na tinanggi iyon, sinasabing imposibleng mangyari dahil ang babaeng iyon ay determinado siyang patayin. Bahagyang sumimangot si Li Zhou at may bahid ng paninibugho sa tinig na nagsabing babantayan niya ng mabuti ang babaeng iyon. Kaya huwag daw mag-alala ang kanyang master. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.